Good day mga idol, Idol Dondon here, ang inyong gardeners. Our content for today mga idol is mag-aabuno tayo sa ating mga bonsai and sa ating mga materyales. And mag-share tayo mga idol ng tipid tips. So yan nga mga idol, prepare natin itong fertilizer natin na Nutricoat 1868 at syempre yung mosquito net mga idol para tipid. So cut lang tayo ng desired size mga idol. Syempre kailangan din natin ng wire 1.5 and dyan natin ilalagay ang fertilizer natin mga idol. Lagay natin ang fertilizer natin dyan mga idol and ilalak na natin mga idol gamit yung wire natin na 1.5. Maliliit lang na mga fertilizer yung ginawa natin mga idol kasi mga maliliit din yung mga bonsai na paglalagyan. Best way pala mag-fertilizer mga idol early summer mga idol kasi yan yung growth season nila. Less fertilizer na kami mga idol sa late summer. Month ng November and December. Ito kasi yung month na maulan na mga idol. Mahina ng absorption of nutrients sa mga bonsai natin mga idol. Yung summertime dito sa Pilipinas mga idol is March to May 31. June pa tayo ngayon mga idol. So pasok pa mga idol. Kailangan mag-fertilize ngayon na month mga idol. Tips nga pala mga idol, kung bagong ripat yung bonsai mo, wag ka munang mag-fertilizer. Mahina pa yung roots sa pagkakaripat mga idol. Hayaan mo munang makarecover yung bonsai mo. Process of healing. Maybe 1 to 2 months mga idol, pwede ka nang mag-fertilizer depende sa tubo ng tanim mo. Ano nga ba karami ang nilalagay ko na fertilizer mga idol? Depende yan sa laki ng pot mga idol. Tulad niyan mga idol, 2 lang nilagay ko. And nagdedepende din ako sa lakas ng tanim mga idol. Kasi kung pansin kong lumalakas yung tanim, dyan ako nag-fertilizer. Kung mahina naman yung tanim mo, introduce ka muna ng konting fertilizer mga idol para hindi ma-shock. And obserbahan mo yung growth niya. Pag malakas na siya mga idol, dyan mo na dadagdagan yung ratio ng fertilizer. And kung naka-extension naman yung bonsai mo mga idol, dun ka sa extension maglalagay ng fertilizer. And tips mga idol, kung maglalagay ka ng fertilizer, kung pansin nyo, nilalagay ko sa gilid mga idol, sa pinakadulo. Hindi pupunta sa gitna yung ugat mga idol. Kasi mechanism ng ugat mga idol, kung saan yung pagkain dun yan pupunta. Kung sa gitna mo ilalagay mga idol, babalik sa main trunk yung ugat. May tanong pala tayo mga idol, kung pwede yung 1414 na slow release ang gagamitin. Naman idol, pwede yan. Di depende kasi yan sa bonsai mo mga idol. Mga alaga ko dito sa bahay mga idol, hindi pa to buo. Gusto kong malakas silang tumubo kaya nag-introduce ako ng 1868 high nitrogen. Doon naman sa mga client ko na bonsai, ang ina-apply ko is 1414 na. Kasi established na itong mga punong ito mga idol, so kailangan controlled lang yung growth niya. May nagtanong din mga idol kung ganitong tubo na yung materials niya, pwede na bang mag-fertilizer? Sabi ko hindi pa pwede. Hayaan mo munang tumubo ng ganito kataas yung materials mo mga idol. Siguro nasa mga isang dangkal mga idol, pwede ka na mag-fertilizer. Pag nga nang sabi ko mga idol, introduce ka muna ng konting fertilizer. And always observe your bonsai mga idol. Maraming salamat sa panonood mga idol. Sana may natutunan na naman kayo. God bless mga idol. Stay safe. Ciao!